Sa tuyang mga bareta sa Senado Nasyonal, mayong Pilipinong na-report na nakulgan matapos ang pagtamak ang 6.4 magnitude na linog duman sa sur na parte kan Taiwan sigun sa report sa kasugma. Ang linog yuminugyog harani sa sarong rural na lugar sa bukid na harani sa Jaya City na nagkausaning minor na danyos, kinumpirmar ni Chiloy Garafel, Chairperson, Camarilla Economic and Cultural Office. Napasado sa mga report, halos sa mga opisina sa Taiwan, salbado ang kabus asin panagos sila binabantayan ng sitwasyon. Sigun ban kay Marcy, sarong overseas Filipino worker, ipigibakwar sila halos sa pabrika kung saan sila nagtatrabaho, asin salbado ang kabus, kabali ang 300 na mga Pilipinong nagtatrabaho duman. Pagkatapos ng linog, nagpadara ang gobyerno ng Taiwan ng sarong ambulansya sa luwas kang pabrika asin nakipagkoordinar sa mga nagtatrabaho para sa magkakarigong emergency situation. May mga nakaliyanan ng pangaran si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang posibleng magribay kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil bilang pamayok ang Philippine National Police. Sigun kay DILG Secretary John Vic Rebulya, nakabase sa hierarchy ang mga pangaran na pinag-aadalan kang presidente na iribay sa nasambitang pwesto. Nakatalaan kay magretiro sa maabot na Pebrero 7 si Marbil. Alagad sabi ni Rebulya, posibleng magpalawas ng anunsya ang presidente na posibleng i-extender ang termino kang general bago mag-abot ang petsa kan sa iyang pagre-retiro. Dahil manahiling kang DILG na madara ng route timbuot sa lado kang PNP, hulita 6 na bulan sana ang extension. Sabi pa ni Rebulya, mas importante sa presente ang pagiging pusog kan institusyon urog na sa panahon kang eleksyon. Sa presente kaya, tapos na ang reassignment kan PNP personnel asin na dayman na makakapag-reassign dahil na makakapag-assign pa ng mga tao kaya mas maray na maging status quo na muna. Kinumpirmar kang Bureau of Jail Management and Penology na idinalagan maragan sa ospital ang nakadetener na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy kanagtalikod na Sabado. Sigun ki BGMP spokesperson, Jail Superintendent Jerix Bostelera, dinara si Kibuloy sa Rizal Medical Center kang BGMP Pasig Jail male dormitory mga alas 5 ng pagkapon kan Sabado matapos siyang mag-agrangay na nalidipisilan maghangos. Ipigkumidarman kang BGMP physician na drawn siya sa pinakaharaning government hospital para sa magkakaligong medical intervention. Sigun sa opisyal kang BGMP, ipigrekomendar ka atin ng physician na makonfine sa ospital si Kibuloy na na-diagnose na may community-acquired pneumonia. Pagsiguro man kan opisyal, mantrinong nasa ilarom kang kustudiya kang BGMP si Kibuloy, asim na higutan ang seguridad sa lugar mientras nakakonfine ini sa ospital. Matandaan, nampang si Kibuloy sa patong-patong na kaso kamalian non-bailable qualified human trafficking, child as in sexual abuse. Alas 5:11 ang oras, ngunyan. Linulik ang paragos na pagulanto sa presyo ng mga produktong petrolyo pinag-aadalan na Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB na aksyonan ang kahurutan ka mga tsuper pati naman operator kan jeep na ilangkaw sa 15 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep. Sigun ki LTFRB Chairman Chofino Guades, bubusisyon na maray, ulita aram kan sa indang lado ang angat na kinakampang ka mga driver pati naman operator uli sa halangkaw na presyo ka mga produktong petrolyo pati naman mga barakalon. Alagan sinabi kani na pinag-aadalan pa kang LTFRB ang maging epekto kang paglangkaw kang pamasay sa lado man ka mga commuters. Siniguro man kang LTFRB na maging patas sa mga ibong lado ang ikibon na desisyon banong udigdi. Sa presente, nasa 13 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep. Judanas, la masa, kakampi mo. Kakampi Network News. Antubayanan po at yan mga tuga, mga report, mag-alis sa mga pagriban niya sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang bareta kung dyan sa Senado Nasyonal, may nakatagamang 7.5
bilyon pesos ang gobyerno para sa Free Wi-Fi for All program ngunya na taon. Napagaraban kay House Committee on Operations, Vice Chairperson asin Makati City Congressman Luis Campos Jr. Pigilauman, abuton sa 50,000 ang bilang ka mga public hotspots ang pigtagamahan kan pundo. Kumpiyansa ang kongresista na ang libreng internet connection makatabang urog na sa mga rural na area. Liwat man nakapunan si Campos sa Kongreso na aprobaran ang propesto na may katayuan maparikas ang internet speed sa Pilipinas. Alas 5:14 ang oras sa atong yan. Mientras tanto, sa iba panitales ka mga bareta, pinulbaran kang kampo ni dismiss Bamban Mayor Alice Guo na pugulan ang prosecution sa pagpresentar kan apat na personnel kan Bureau of Internal Revenue BIR para magtestigo sa pagdagog sa sayang kasong graft sa Valenzuela Regional Trial Court Branch 285. Ang apat na personalis kan BIR ipikampang kan prosecution halim Bulacan asin Tarlac. Rason kan abogado ni Go na si Atty. Nicole Hamilla, maayo subot koreksyon ang paghampang sa mga BIR personnel sa kasong graft kan tinanggal na alkalde asin tinawando na dapat tutukan sana ang sayang graft case bako ang tax charges. Pero tinawando ang prosecution na gusto nang ma-establisher kung ikuang koreksyon si Go sa Baofu Land Development Incorporated na natakayang nabulgar na incorporated na siguro sa Baofu na nagbugtak sa pugo na Sun Yuan Technology sa Bamban Tarlac na sumot konektado sa mga illegal na aktibidad arog kang human trafficking. Sa imong kadaging lakdang kang kampo ni Go, tinugutan man ganari ni Judge Orvin Kuan Untalan ang BIR personnel na magtestigo. Nagluwas sa pagdagog na dahil nakapag-filing anuman na tax o na mag-apply siya para sa taxpayer identification number sa Bulacan sa good na ibalyo siya sa Tarlac. Mientras tanto, magpaparagos man ang pagdagong sa kaso ni Go sa masunod na Martes, Enero 28. Kakampi Network News. Alas 5:15 ang oras siya tungunyan sa mga bareta hali sa lawas. Comelec Kamsur kinumpirmar na dahil nakabali sa gunban ang mga patarom o mga bladed weapons. Bareta hali ki Maiko Garcia. Maiko. Kinumpirmar ni Atty. Noriel Badjola, Provincial Officer kang Comelec sa Camarines Sur, na dahil nakasali ang mga patarom o bladed weapons sa bayulasyon kang Comelec gun ban. Ini matapos na magpaluwas ng resolusyon ng Comelec na sa mas pinahiwas na guidelines kay ni. Susug kay Atty. Badjola, nakapalaman sa Comelec Resolution Number 11067 Series of 2024 na ang prohibited na firearms and other deadly weapons limitado sana sa badil, bala o ammunition, explosive o pampasabog, asin iba pang kemikal na pwede makadanyar sa buhay kang ibang tao. Sa kung susumahon kaya, ang numero ka nagbailar sa Comelec gun ban ka mga nakalihis na election period, ang nakakapadakol subot sa datos, iyo si mga nakukuha na may patarom, sundang, bolo, asin iba pang bladed weapons. Rason man kang opisyal na, ang mga patarom o bladed weapons kaya naisali duman sa other deadly weapons. Nakadagdag pa kang opisyal. Oriented naman subot ang Philippine National Police Senag asin Camarines Sur sa bagong panundon kang Comelec Central Office. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, high-value target arestado sa drug bypass operation na piglansar sa Manuan, Cambato, Camarines Sur. Report, Aliki Junel Cuba. Junel. Sarong high-value target anda nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police digdi sa laog kan da probinsya kan Camarines Sur, partikular na dyan sa Banwaan kan da Batok, Camarines Sur, matapos kan matrayumpong operasyon na isinagibo kasudmang dyan sa Banwaan kan da Batu. Anda operasyon da pigya panginutan mismo kan da grupo kan mga tawan kan Provincial Intelligence Unit
PIU asinman Provincial Anti-Illegal Drugs Unit kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur katabang digdi ang mga miyembros kan Batu Municipal Police Station sa koordinasyon man kan grupo sa PDEA Regional Office number 5 and bypass operation isinagibo bandang alauna nin pagkapon kasudma duman sa Suna 1 Barangay kan Tres Reyes Batu Camarines Sur nadakop digdi ang suspect na si Unisto Bartilis Entia alias Batoy 34 anyos kan Suna 1 Tres Reyes Batu Camarines Sur ang sarong miyembros kan intelligence unit kan PNP Kamsur iyo ang nag-akto nga pusher buyer asin buminakal sa suspect sa kantidad na 12,500 pesos ninda shabu sa sarong plastic sachet and operasyon matapos na magreribayan kana nasambit ng droga digdi ang suspect kinapkapan kan mga autoridad nakakuapa nin 48 pidasong plastic sachet na may laog nin shabu sa parte mismo kanda suspetsado o minabot sa timbang na uminabot sa timbang na 55 gramos kana shabu ana kulimbata kana mga autoridad asin ini ada nagkakantidad man ninda aabuton sa 374,000 pesos ang nasambit ng droga kapot-kapot ngunyan kan entel kanda PNP sa PNP Provincial Office kanda Camarines Sur mantang ada suspek nakakulong sa ipatura kan pulisya duman sa banwaan kan Batu Camarines Sur kinukonsidera ini nasarong high value target individual anda suspek sasangatan ngunya na pagkaaga sa Provincial Prosecutor's Office nin pagbalga sa Republic Act 9165 o pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:20 oras ngunyan, nagpariwas na ng panibagong kasuguan ng Korte Suprema para sa temporaryong pagpugol sa pagdiskwalipikar sa nagkaperang lokal na kandidato. Basado sa isinapublikong temporary restraining order, binagat kan Korte ang dagos na pagbasura kan Commission on Elections sa kandidatura ni Francis Leo Marcos na nagdalagan para senador. Inot na kayang ibinali bilang nuisance candidate para sa 2025 national and local election. Apor kay Marcos, pinaunran man ang kagadan na temporary restraining order ni Noel Rosal kan probinsya kan Albay kung saan siya nagdalagan bilang gobernador. Uli kani, ipinapamali naman sa balutang iimprinta kang Comelec ang mga pangaran kan sinambit ng mga kandidato. Bago kani, natawanan man ni Natiaro ang iba pa nagdalagan sa rekapera pa mga posisyon magpun sa national sagod sa local level. Pigila umang kadakol pang ipapalawas ang Korte Suprema alis sa mga syudad asin probinsya. Urugnata 18,271 posisyon ang lalabanan sa papaabuto na eleksyon. Nagtutubod si Senador Sirwing Gatchalian na mayong blanco sa 2025 national budget. Ulita kunigwasubot daykuta ini mababalanse. Sinabi ni Gatchalian sa sarong entrevista. Matapos ang naging pahayag, di pa lang naharin ni dating Presidente Rodrigo Duterte dapit sa pagkakaigwasubot ni mga blanco sa 2025 General Appropriations Act of 2025. Sigun pa sa Senador, kan mag-agisubot sa saya, ang BICAM report, mayo siyang nahiling na blanco digni. Asin daiman subot pipirmahan kan chairperson kang komite kun igwaman. Matandaan, karakterigo na Sabado. Kan sabihon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, nagarunggayo may nahiling subot siyang sala sa budget kang Pilipinas ngunyan na taon. Mientras tanto, nagparwas man ng payag ang Parasyo Malacanang asin mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dapit sa sinasabing fake news manungkol sa 2025 national budget. Alas 5:22, kinakalkulang 60% ka mga naresibing apod sa 911 kan Philippine National Police prank calls. Sigun ki Department of the Interior Local Government Secretary Jun B. Cribulya, sa ibong ka mga naresibing prank calls,
dahil sinda makagibon ng lakdang para makastigo ang may mga kagigibuhan kani. Sigun pa Rimulya, saro sa lain ng problema kaya day malapag asin makastigo ang mga nagigibon ng prank calls uli sa day pa integrated a national ID system sa telecommunications company. Kaya inaaprobisaran subot asin nagkuriyat an Pogo scam hulita day naging epektibo ang SIM card registration act. Huli kini, papakasugon subot nindang kunya na taon ang 911 integrated system sa enterong Pilipinas sa paagiban kang pagpabulos ng pundong 500 milyones pesos na tinanggal sa intelligence fund kang Philippine National Police. Bilang naman ang aldaw ni dating Bureau of Correction Director General Gerald Bantag, hulita madali na ining maarestar, sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa sarong press briefing naman sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Rimulya na panagos na nagatago si Bantag sa mga autoridad asin may pambagong update sa puganting general. Pero aram na kan DILG kung sa'y nagatago ngunyan si Bantag asin na maampang man ini sa umahanap na ini sa urog na madaling panahon. Si Bantag inakos na mastermind sa paggadan sa broadcast journalist na si Percy Lapid kan 2022. Siya man, itinutok nung nagpagadan sa presong si June Villamor. Si Babasa o si Percy Lapid binadil sa gate kan sa idang subdivision sa Las Piñas kang Oktubre 3. Mientras tantong si Villamor man na-discovering gadan sa sayang selda sa New Bilibid Prison, Muntinlupa kang Oktubre 18. Nakatindot pa si Bantag sa preliminary investigation ka Department of Justice kan Disyembre taon 2022 kung saan hinagad niya na mag-inhibit si DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya uliman sa impartiality. Ninawandong kang kampo ni Bantag na ang Office of the Ombudsman. Asin bako ang DOJ ay may jurisdiksyon sa sayang kaso bilang sarong halangkaw opisyal kang gobyerno. Po na magtago matapos magparawas ng warrant of arrest sa laban ki Bantag. Interong nanggihigil ang mga kongresistang namamayos as si miyembro kang House Squad Committee lamang kinating bandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo. Sa ika-14 padangog kang Quad Committee, pauro trung ininbok ni Grijaldo ang sayang right against self-incrimination imbes na simbagon ang kaputan ka mga kongresista. Katakon kani, pinapanindugan ang sinumpa na pahayag sa pagdugong ka Senado na pinirit siya ninda Representante Dan Fernandez pati naman Beni Abante na magtestigo asin patutuuhan ang reward system sa raram kang war on drugs na pigbulugarman ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager asin retired Police Colonel Ruhina Garma. Emosyonal na sinabi ni Grijalbo na ang sayang sinumpa na pahayag sa Senado bunga kang enlightenment matapos niyang mahilanyog ang minsay kang padi sa pig-atindiran niyang misa kay Baran Ansayang Misis. Intero man na ikinilasgilar ka mga kongresista na pinakumpwesto kang House Squad Committee urog na ang overall chairman kanin si Congressman Robert Ace Barbers na inangat si Grijaldo na ipahiling ang isog sa Senado asin na magtago sa likod kang right against self-incrimination. Alas 5:26, tagantabi ka mo sa mga mareta sa Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba pong detalles ka mga bareta niya tungkol sa Senado Nacional, nagpaabot naman kasi pagbati si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay US President Donald Trump na dagos na nagbalik sa White House. Nasabit ni Marcos sa mensahe ang pusog na alyansa ng Pilipinas asin Amerika asin ang importansya sa seguridad sa Asia-Pacific region. Matandaan si Presidente Marcos ang naimbitaran sa inauguration ni Trump sa pagbalik duman sa White House. Nadakop na o nadakop o abuto na sa 250 individual ang nadakop as sinakumpiskar ang 255 baril sa inot na sibada kang election gun ban, sabi kang Philippine National Police. Sigun sa PNP, sakod kasugma ang National Capital Region, Patiraman Central Zone, igwang pinakadakol na pagpalga na sumirekat sa tig 65 violators na sinusundan kan Central Visayas na may 31 asing Calabarzon na may 17. Kabali subot sa mga nadakop, ang duwang
dayuhan sarong soldados, duwang miyembro kan mga law enforcement agency, asin mga sibilyan, kadaklan, kabaliban sa mga baril na nakumpiskar, 155 revolver, 71 pistola, 6 na shotgun, 6 na explosive, sarong Class A firearm, sarong rifle, asin 55 iba pang klase ng baril. Pinakahalangkaw ang bilang ka mga nakumpiskar na baril sa NCR, nabuton sa 67, 64 man sa Central Luzon, asin 31 sa Central Visayas. Pig-report pa kang PNP na nakapagkonsul sila ng 60,778 COMELEC checkpoints. Una magsikad ang election period ka nagtalikod na Enero at 12. Madurar ang ganban asin checkpoints sa good sa Hunyo at 12 ngunyan na taon. Kakampi Network News. Mientras tanto, inabisuan ka sarong veteran election lawyer and commission on election may koneksyon sa panagos na pagkapaluwas ng temporary restraining order kang Korte Suprema sa mga pigdiskwalipikar na kandidato. Sabi ni Atty. Romulo Macalintal, dapat ibalin na sana kang COMELEC sa baluta ang pangaran ka mga disqualified candidates na pig-apilar na adagi desisyon kan na COMELEC. Ang siri na pag-subot, maiwasan na maabala ang preparasyon kang COMELEC sa eleksyon arog kang pag-iimprinta ng mga baluta. Katakot gani, nilawan doon man ni Atty. Macalintal na dahil pwedeng tanggalon sa baluta ang pangaran kan disqualified candidate nagdalagan sa rarom kan sarong political party hulita may diretso ang partido na ribayan ini nin ibang kandidato. Marumarom na mapromote ang mga pulis na mapatunayan na nagpapagamit sa politiko sa eleksyon. Inian siniguro ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na makamtan ang kumpiyansa asiman respeto kana manuang Pilipino sa mga pulis. Kasabay kani sinabi ni General Marbil na makikipag-coordinate sinda sa National Security Council pati naman National Intelligence Coordinating Agency na manungod sa sinambit ng patakaran. Ikinukul sila subot ng mga goons ang isa-iba na pulis na makikisaw-saw sa eleksyon kasunod ka sa ilang kampanya laban sa guns, gold, asinman, fake news. Oras kunya mga tugang, eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Mapanagos kita sa mga baretang naantabayanan sa mga kakamping radyo. Good morning, kinari sa mga nakantabay sa mo sa DWEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Sa mga nakaantabay sa mo sa partido sa payakan 99.3 km Kakampi Partido. Asin sa inaabot kan signal ka 91.9 BBS FM sa Naga City. Oy, Miyerkules na ngunyan, 22 na kambulan na Enero taon 2025. Mabalik kami at yan para sa iba pa mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ganari ang mga scammers. Kung sabihin, mayong national ID ang konektado sa SIM card registration. Kaya, ang nangyari sa kada sarong tao, pwede ining magdara, dawa ling sagod 10 SIM card na pwedeng gamiton sa panuloko. Taon 2022 kan maging lay ang Republic Act No. 11934 o ang SIM registration para mapagulan ang mga krimen gamit ang cellphones sa pagiling text o online pero sagod sa presente talamak panggraray ang mga online scams. Ipinakay kang Commission on Elections na sa endang mas pinapaboran ang pagkakagawa ng mall voting kaysa sa mga tradisyonal na lugar ng botohan ngunit na pabuto na eleksyon. Sa panagadang kayang pilihan sa bulan kan Mayo, nakataraan mag-arangkada ang mga ilalatag na pwesto kung saan buwan makapagboto sa laog kan mall. Sigun sa tagapagtaram kang Commission on Elections na si Atty. John Rex Laujanco, gustong gayo talaga kang komisyon ang pagkakagawa ng mall voting. Paliwanag niya, mas mabawasan kaya ang talamak na vote buying hulit wala to ang mga CCTV sa laog kan siri ng mga establishmento. Pati na ang kandalan sa peligro, asin pananakot, mawara hulit may mga security guards asin screening bago maglaog nin mga mall. Katakot gani, ipinay ka nasambit ng tagapagtaram na pigilauman man na mas maparikas ang magiging proseso sa pagboto kansarong individual. Ipinagmalaki kaya niya na makakagwangon yan din mga litrato ang kada botante sa listahan na pagbabasihan ka mga partokdo na mismong
maadministrar sa aldaw kan eleksyon. Pinapabalik ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pundong pigtagama para sa IT program kan Philippine National Police. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ang pundo itatagama para sa Integrated 911 System kanasyon. Sinabi pa ka Sekretaryo na ang madibaybang PNP IT projects nakakuha ng budget cuts sa 2025 General Appropriations Act. Kabali sa mga proyektong ini ang enhancement of the Philippine National Police Clearance System na natapyasan ang budget kung saan na pagali sa 600 milyones pesos sa National Expenditure Program, laging 232 milyon pesos na sana. Pagmukna ng Safe Camp Security System, natapyasan pagali sa 472 milyon pesos, laging 161 milyon pesos na sana. Asinman sa PNP Drug-Related Data Integration and Generation System, kung saan tinapyasan ang pundo, pagali sa 533 billion pesos, naging na 196 million pesos. Sinabi pa ni Rimulya na mientras ang mga importanteng IT programs pinupunduan, may 1 billion pesos ang pigtagama para sa pagkuha ng all-terrain amphibious vehicles para sa Bicol Region, asing karagdagan na 500 million pesos na idinagman sa Intelligence Fund kan PNP. Aram tanong ko isa yung utak kali. Bilang kasimbagan, tigsugo ba ni Presidente Marcos, ki Budget Secretary Amina Pagandaman, ibalik ang budget kang IT program kan PNP sa original na kantilad gani, asin tanggalon ang karagdagan na 500 billion pesos na pigtagama sa Intelligence Fund. Sinabi pa kan DILG na ang karagdagan na Intelligence Fund para sa PNP na ipigdiskutir sa budget deliberations kang Kongreso. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:41 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, inimbisigaran na kang Armed Forces of the Philippines ang posibleng koneksyon kang pagkakarestar kang Chinese national huliman sa subot pangi-espiya, ang pagka-recover sa 5 underwater drone sa karagatan ng Pilipinas, ang pagkakadakop sa mga dayuhan na may peking ID asin ang kaso ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sigun kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sinisilip ngunyang kang AAP kung ang foreign power na ini nagkukunusuning mapping digdi sa Pilipinas. Ipinahayag ni Trinidad na ini ang interong binabantayan ngunyang kang Armed Forces of the Philippines as nagigibo naman sila nin magkakalingulakdang tanganing malabanan ang mga siring kaini. Kang haputon kung imbuelto di ang China, sinabi Trinidad na habulin ng magibuning espekulasyon alagad may nahiling subot na pattern ang military. Si Alice Guo ay ng pigsautan sa Senado na espiya kan China alagad intero man na pignigaran kan tinanggal na mayor na siya espiya. Nalusutan ang Pilipinas ning abuton sa 6.4 bilyon pesos na kantidad ng shabu na itinago sa magnetic lifter as nag-agi sa Manila International Container Port kan Bureau of Customs kan 2017. Inang inako ni dating BOC Commissioner Nicanor Faeldon sa pagkaparagos kang patangog kang House Squad Committee dapit sa drug smuggling sa nasyon sa irarom karakalis na administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga pagapot ni Batangas 2nd District Congressman Jervil Jinky Beatrix Luestro, inako ni Faeldon na nagibong marasutan ka mga drug smugglers ang mga tawan kang Bureau of Customs. Dawara nga ni Kaito, erot na nagnigar si Faeldon na may pagkakasala siya, napako ini sa pagkwestiyon kan kongresista. Bagong operasyon, sinabi ni Faeldon, nakaresebi sila ng informasyon sa posibleng shipment nin bulto ning shabu gikan China kung saan nagibo rin ng makuha ang tracking number na MCLGO 600-1881 asin digdi na kumpiskar ang nasabit ng drug shipment. Mentras tanto, tinawan doon ni Congresswoman Luislo na mga drug smugglers nagibo makalusot sa BOC sa raram kan liderato ni Faeldon kaya may paninimbago ni Saleh urog na asin dahil nagtrayumpo magkadarakop ang mga responsabling importer. Kakampi Network News. Alas 5:47, balikan ta mga report na sa mga pagriba sa lawas. Kakampi Network.
News Network News. In-service training program ka mga paratokdo sa bulang kang Pebrero dahil na madadagos. Bareta haliki Baiko Garcia. Nagdesisyon na ang Department of Education Region 5 na Oktaba na muna ang taunang pagsasagibok ang in-service training program o INSET sa mga paratokdo. Ini matapos ang pinagsararong survey alis sa mga paratokdo as in school heads sa enterong Bicol na kinukonsidera ang kapakanan ka mga aki na makapagbawi sa eskwela. Sa pinaluwas na DepEd Bicol Regional Memorandum number 074 Series of 2025 ipigsugo ni Regional Director Dr. Gilbert Sadsad na ipostponed indefinitely ang INSET uli naman sa nangyaring kalamidad na nagresulta kang class suspensions as in work suspensions dangan nabawasan ng school days ang DepEd ngunya na school year. Dagdag pa ni Sadsad, isinibog naman ang third quarter examinations para makabawi ang mga eskwelahan na makabalik sa pagtukdo ang mga learners. Enot naman na isinibog ang schedule kang INSET na dapat sa bulan na Nobyembre 2024, huli naman sa dilubyong dinaran ni Bagong Cristina Sinpipito. Mapaluwas man kiraray ng bagong schedule ng DepEd para maipadagos ang INSET kunya na school year, ulit ang mandatory ang pagkondusir kanasabit na training sa mga public school teachers sa enterong Pilipinas. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, lalaki na dukaya na mayon ng buhay dyan sa Banuan, Kambula, Camarines. Report, Alibangki, Jurel Cuba. Jurel. Gadaan ang sarong lalaki kan inian madukayan da kanda sa iyang mga kapamilya dyan sa parte mismo kanda Banwaan kan Bula, Camarines Sur sa investigasyon kan mga autoridad na pagarmada sa report kanda sarong nangangaran na Ronald B. Redolla anama kanda biktima subuota alas 12 ni na pagkahapon kanda sudma anda sa iyang aki na si Janda Mateo Redolla asinda anda barkada kaninya si Jude anda subota iribana na naglalakaw pa pulion na sa saindang residensya alagad igdiya kanda paguli niya alauna imidyanin na pagkahapon bigla na sa nasubota siya napig Rani kanda barkada kaninya si Jude na subuota ana sa iyang aki anda nalamos dyan sa Barangay Salvacion River, Barangay Salvacion sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Tulos na nagdalagan ana ama sa lugar kanda pinagtutukdo kanda barkada kanda biktima na salug asin dumanya nahilinga na nagpapataw-pataw anda nasambit na nga biktima nga si Jana Mateo Redolla. Tulos ining pinaga sa puwata asin na tulos man na pinaga dara sa RHU dyan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Alaga dini pinagdeklara nga dead on arrival ni Dr. Evangelina Consolacion ang Municipal Health Officer kanda Banwaan kanda Bula, Camarines Sur. Sangunya na ang mga miyembros kan Philippine National Police kanda Banwaan kan Bula ang panagos pamanda sa gidigibong investigasyon manungod man sa nasambit ng insidente asin inaaram kung may foul play sa nasambit ng pagkakalamos kan biktima. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:51, 9 minutos lang antes mag alas 6. Balik kita sa iba pang detalles ng mga baretang kunyan. Bareta pagkirari sa Lado Nacional. Isinubiter na kang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa Department of Education ang propostong revisaron ang Implementing Rules and Regulations o IRR kang Anti-Bullying Act of 2013. Sigun sa EDCOM 2, katayuan kang proposto na mas maging epektibo asin mahapusog ang mga paagi para maiwasan ang bullying sa mga eskwelahan. Kabali man sa pigirikubindar ang mga paagi tanganing solusyonan ang maluyang implementasyon kan ley tanganing mas matawang proteksyon ang mga estudyante. Pingeras kang EDCOM 2 na basado sa impormasyon halis sa PISA 2022, 43% ng mga babae asin 53% ng mga lalaki ang nagsabing pirambes silang nabubuli sa laog ni sarong bulan.
Pig-rekomendar kang grupong kontradaya sa Commission on Elections na magkaigwa ng hybrid system option may koneksyon sa vote counting machine election sa Pilipinas sa mabot na Mayo 12. Ipinahag ni kontradaya Convenor Professor Danilo Araw na kaipuan na ini hulita mayong kasiguruhan kung papaboran kang Korte Suprema ang kumalik sa pag-acquire kan serbisyo kan Miro system na presenting kinukwestiyon ka nagkaparang election watchdog. Ipinahag ni Araw na mas maray pagandaan kang ahensya ang midterm elections arog ang pagsusurat na sana sa pangaran ka mga kandidato sa balota kesa malaom sa mga sistema kan Miro. Nagugat ang mga unag-ugat ini katakod sa nabaliwala na lampas sa 6 na milyon na balota natapos nang naimprenta huliman sa kasuguan kang Korte Suprema manungod sa 5 personalidad na ipighabol sa official list of candidates para sa May 12 elections. Mientras tanto matugan, 2 driver ang ganan asin 8 opisyal kan sangguniang kabataan haling Tabaco City, Albay ang nairido sa sarong head-on collision na nangyari sa Barangay 2, Alaminos, Laguna bago mag-umagahon kang Lunes. Binisto kang pulisya ang saro sa mga nagadan bilang si Edward Ruelo, 27 anyos, sarong motorcycle driver gikan sa Calamba City, Laguna. Sigun sa investigasyon, sarong Nissan Urban na may plate number NKD 8693 nag-overtake sa sarong bihikulo sa sarong kurbada asin bumiraga sa motorsiklo ni Ruelo asin sarong konkretong bagat. Parehong dinara sa ospital sa San Pablo City ang mga biktima asin idineklara silang ganan uli sa malalang mga pagkairido. Ang mga irido man na pasayros, gabos mga opisyal kan sangguniang kabataan, binisnong sinda Aileen Borne, 20 anyos, Romel Carulio, 21 anyos, Joseph Beren, John Philip Moraes, Ira May Sina, Aristides Suahela, Daniel Jan Bos Almonte, asin Jovin Borbe. Dinala sila sa Banabibang Hospital sa San Pablo City para sa magkakalingong atensyon medikal. Kakampi Network News. Alas 5:55 ang oras ngunyan. Mientras tanto mga tugang, iba pa mga bareta ngunyan sa Senado Nacional, inapod na putikon, hambugon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Presidente Rodrigo Duterte huliman sa pahayag na may blankong parte ang pinirmahan niyang 2025 National Budget o General Appropriations Act. Idalok pa ni Marcos ang publiko na para maaraman ang katotohanan na bisitaw na sana ang website ng Department of Budget and Management asin hanapon kung may blankong parte dawa saro sa 2025 National Budget. Sa pagigani, mapatunayan subot na anas kaputikan ang mga pigaparasabi ni Duterte. Mientras tanto, sinabi man Executive Secretary Lucas Bersamin na bakulang ini fake news kundi hayaga na kaputikan na dapat kundinaron bilang kriminal na gibo. Sigun saya, lampas 4,500 o 4,057 paina ang duwang maibog na volume kang GAA na nakaprint sa pinong mga litra na may halos 60 linya kada pahina. Nag-agi sa busising pag-aadal kang ginatos na professional halis sa Kongreso asin Department of Budget and Management. Enot naman ang pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Disyembre 30 ang nasa 6.326 trilyon pesos na 2025 budget. Mas halangkaw pa manggarari ang 58 pesos na bintahan kang bagas sa nagkapirang merkado. Ini sa ibong kang kasuguan kan Department of Agriculture na dapat malampas sa 58 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price ka mga bagas pun ka nagtalikod na Lunes, Enero a 20. Sigun sa nagkapirang paratyenda, day nakakaabot sa sainda ang kasuguan na ini kaya day ninda na implementar. Mientras tanto nakula man ang ipigdakula kang presyo kan urig sa ngunyan na nasa 400 pagali sa dating 320 pesos kada kilo. Asin ang manok luminangkaw sa 220 pagali man sa 190 pesos ang kada kilo. Mayo managing pagbabago sa presyo kang gulay
Pun ka nagtalikod na simana. Ito tamang sinabi kan DA na plano panindang ibaba sa 50 pesos ang MSRP sa bagas. Pagabot kan Barso kung panagos sa pagbagsak ang presyo kani sa imported rice. Sa mga ultimong baretang niya ito mga tugang sa lado nasyonal, arestado ko mga otoridad Ansarong Malaysia na pinagtutubo ng leader kan sindikatong nagpapawarak ni mga peking cell towers na ginagamit sa mga tax scam sa nasyon. Sigun kay Alexander Ramos, Executive Director kang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang suspect iyo si Chiang Chun Wee, leader sumot kan sindikatong nagbabagsak ni mga International Mobile Subscriber Identity o IMSI catchers. Ang IMSI catchers bistado bilang peking cell towers o stingrays. May mga device na nag-imitate ng cell towers tanggaling mag-intercept ng komunikasyon sa mobile phone. Oktubre ka nagtalikod na taong pinunan kan CICC ang pagmanman sa sindikato asin sinigurong mananakop ang leader bago ilansar ang operasyon. Ang pag-aristar resulta kang pinagsararong operasyon kan CICC, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Bureau of Immigration, pati naman National Telecommunications Commission. Ginagamit ang mga rugi device na ini sa text scams sa pag-ibang kang pag-ingganyo sa mga cellphone na mag-konektar sa sainda na nagtutugot sa mga scammer na makuha ang IMSI number ka mga target. Pwede ining gamiton takaning antabayanan ang lokasyon, magsagap ni mensahe, pati apod, pati naman data traffic. Sa mga ultimong baretang yatong unyan, kinumpirmar ni Commission on Elections spokesman Attorney John Rex Laujanco na kabali na ang media sa makakakuha ng service sa gibuna eleksyon sa Bulangan Mayo. Sa ginibong kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas General Membership Meeting sa Makati City, sinabi ni Laujanco na mas marikas na ngunyan na ma-access kan media ang partial result kang eleksyon asin day na kaipuan na magpararelibot ang mga reporter na makover sa resulta kan eleksyon. Siniguro man ni Laujanco na preparado na ang pagbuktak ni mga presinto sa mga shopping mall. Sigun saya sa siri na pagi maiwasan ang vote buying asin ang mga harassment ka mga kandidato. Mientras tanto, kinumpirmar pa ni Laujanco na sa ngunyan, uminabot na sa 255 ang mga naristar uliban sa pagbalga sa election ganban. Dawa na nga ni Mayo pang opisyal na deklarasyon ang Department of Agriculture nagbayag ng suporta National Security Council para sa food security emergency takaning makontrol. Anday masaway na paglangkaw sa presyo kang bagas. Sa ipinaluwas na payag ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang seguridad sa pagkakan. National Security Interest, ulita mayor na parte ini kang 15-point National Security Agenda na pigripaso sa 2023 National Security Policy. Ipinahag ni Anyo na suportado kan NSC ang mga ipapautob na lakdang kan DA tangaling mapakalma ang halangkaw na presyo kang bagas sa mga merkado sa Pilipinas. Nangapunang pa man na sekretaryo sa mga negosyante, rice leaders asin importers, makisumaro sa gobyerno sa invest na isipon kung paano magdilensya nindakula siriman sa mga politiko na gustong makisakay sa isyu hulita lalo sa naman sumot na mga karaot sa mga Pilipino. Tinawandong pa ni Anyo na bako ini ang panahon para magkamal nindakulang ganansya, invest ini panahon para inuton ang kapakanan kan sa tuyang nasyon. Kakampi Network News. Oras gunyan. 1 minuto po, makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mga break lang kami. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapadagos at yan. And antabayaran po ang mga baretang ihatod ka sa tuyang mga kakamping radyo, mga kaibaran at yan. Mga bareta halid sa DWEB FM Kamsur sa Ringgonada. Mga baretang tilipon kan KM Kakampi naman sa partido. Asin man kan BBS FM sa Naga City. Tignan lang yan sa mga baretang amay na sa lunang tabayanan. Hindi po ang Kakampi Network News. Biyerkules gunyan. Enero 22 taon 2025. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
kan mga barata, haligi sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, kadakol, ang mga ongoing projects kung yan kan lokalagwer kan banwana na buhi sa liderato ni Mayor Ray Lacoste. Inin pinahig ni Lacoste sa uring pagkikapagulay kan DWB Kamsur, sigun kay Lacoste, sa raw na digdi ang nagpapadagos-dagos na pagpatugdukan sa Super Health Center sa pagkikapagtabangan kan Departamento de Salud kung sa ininiharos 80% ng tapos sigun sa alkalde. Sa oras na marilisar, ano sabi ng Super Health Center kan Banwaan, sa mga plano kan lokal na gobyerno, yun ang magbugtak din sa dialysis center katahid mismo kan edifisyo kani. Tinawang doon ni Mayor Lacoste na importante kaya na ang dialysis center katahid sa nakan Super Health Center huli sa mga laboratory exams na kakaipuanon kan mga magiging pasyente kan dialysis center. Ipinahig pa kanina dakula ang sendang o dakol na ang sendang nakaulay na magiging kapartner katuwang sa pagpatugdog kan dialysis center sa saindang Banwaan. So kada ko ngunyan mga ongoing projects and Super Health Center na kung sa ano Super Health Center ta, so matuglok manggiraray ako ni another para sa dialysis center. So kadakol ko nang naging kaulay pero nakon sa ina magiging partner ka lokal na gobyerno. At the same time ang Super Health Center yaw na kay ang laboratory kaya mas magayon mas arani ang dialysis center gawan gigibohon ka. Parte kan mga naging paig ni Mayor Ray Political Will Acoste kan Banwaan Buhi. Apera sa pag-aabot sa Super Health Center as in Dialysis Center, ipinahig pa kan alkalde kan Banwaan Buhi. Dakula na mga concreting project sa mga barangay sa sayang Banwa na nakatalaan na gibuhon urog ng unya na semana kadakol pan mga proyekto na ipapasararon sa bidding para sa mga proyekto sa asin ikadawang 3 bulan kang presenteng taon na mapinilasar na asin maimplementar para mapaginabangan kan sa hindan mga konstituentes. Siniguro nila Lacoste na ang mga proyektong ini tunay na kasimbagan sa nagrangay kan sa iyan mga konstituentes. DWEBFF. Rintunadas Kampibo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa radyo lokal, ang samuyang mandato, yun na itulod, ang maray na kamugtakan asin pagpawat ng magkakanigong mga serbisyo sa samuyang mga konstituentes. Ini ani pinahayag ni Mayor Rex Cuba Oliva sa huring party kan sa ginibong State of the City Address na inatindiran kan haros gabos sa sektor kan sa syudad din Iriga. Magigiramduman na kasudma sa Iriga City Sports Center sa Tubangan kan mga empleyado sa opisyalis kan lokal na gobyerno si Ringman, mga representantes kan malalaan na sektor kan sa syudad, ginibo ang sesyon regular kan sa angunang palunsod kan sa liderato ni Vice Mayor Edsel Dimewat kay banan ang gabos sa members kan konseho kung sa pinag-akomodar ang State of the City Address kan alkalde dakula na mga akomplishimento sa ngaran kan mga programa, proyekto sin mga plano ang pinagsaro-saro kan alkalde na biyong pinag-apresyar kan mga presente sa nasabi ng okasyon pero sa dakula mga akomplishimento ipigbiglad man ni Mayor Oliva ang mga inaapa ng mga big-time projects na nakatala na ipagibo kan Arriba Administration na tunay na papakinabangan kan kagabsan. Tinawang doon kani nasinda bilang mga ilirong opisyales. Limitado sa naman ang termino sa laog ng 3 taon. Asin sinda sa Arriba Administration. Kaiba na ng Team 1 Iriga, igwanin pagkakasararo para sa maray na kamugtakan kan senda mga konstituentes, urog na para sa siyudad ng Iriga. Tinawang doon pa kanina sa laog din 3 taon na paninerbihan, gusto nindang gibuhon ang magkakanigo na maitaw ang mga kinakaepo na serbisyo asin fasilidades sa lambang Irigenyo na tunay na matulod pa siring sa maray na kamugtakan kan mga ini. Our mandate is to promote the general welfare of and deliver the basic services to our people. So elected officials, limitado lang po ang nakanamang term. We only serve 3 years and we share the vision. Arriba Iriga and Team 1 Iriga na mga kaibanan, we want that in this 3-year period, gibon naman ang nararapat. I-deliver na basic services and facilities to our people that will really promote the welfare of Irigeños. Mientras tanto, sigun kay Mayor Oliva, dakol pa sindang dapat nagibuhon nilultas sa laog kan 3 taon na termino, sinda huhusgaran kan sendan mga konstituentes. Alagad, kumpiyansado si Oliva na salbado nindang masasabi na sa laog kan 3 taon sa pwesto kan Arriba Administration, nagibo ninda ang mandato or na sa mga programa, proyekto, mga aktibidades as in serbisyo na nagpabago sa buhay kan lambang Irigenyo. Dahil pa po kitang dapat gibuhon
Dahil with that 3-year period, we will be judged by the people. Because at the end of the day, after our term ends, we will be subjected to the judgment of our people. And we can safely say that for the 3-year period that we are in office, we were able to fulfill that mandate, programs, projects, activities, and services that transform the lives of and left an indelible mark to Erigueños. Parte kan mga naging payag ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva. Mientras tanto, kasud masarong resolusyon ang ipinasar kan sangunang palunsod kan siyudad ni Iriga na minato nin pag-umaw kay Mayor Oliva ninhuli sa mga naging akumplishmento ni bilang pambirang alkalde kan siyudad. Ang resolusyon iyo ang resolution commending giving order to Honorable Mayor Wilfredo Rex Oliva for his excellent and magnanimous performance as the local chief executive of Iriga na ipinagtulod mismo ni Vice Mayor Edsel Serrano ni Mewat asin inaprobaran kan gabos na membros kan sangguniang palunsod kan siyudad nin Iriga. DWEBFF Rintunada Kampibo Network News. Yan sabi yun ng mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa na si Benny De Sena. Good morning. Papano sa imong Benny, hali dyan sa DWEB-FM Kamsur. Oras ko niya matugang 17 magkalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Paghali sa ringkunada, dumana kita sa partido. Mga baretang hali sa KM Kakampi Partido, kay balang tunaman sa mga bareta si Rene Oreliosa. Partido. KM Partido Kakampibo Network News. Mabalos sa kakamping Juno yung mga bareta gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Nagpapadagos-dagos ng konstruksyon kan na community college na proyekto kang gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaferte, inis sa likod kan mga pagtuyaw o mga patutsada kan mga kalaban sa politika kan Timuan na Kamsur. Sa pamamayo ni Congressman Elry Villaferte, nagbabalik bilang gobernador asin Timuan Lagunoy na pinapamayo ni Manoy Bibot Miranya Buna na mapatindugman sa nadaanin na community college sa babapan lugar asin na posibleng baon. Oras na magkaigwanin na magusog na pagunan. Susog ki dating konsala Estoy Dita, nagbabalik na biyembro kan Sangguniang Bayan, kana Banuana, Lagunoy, Camarines Sur. Sa presente nagpapadagos naman ang konstruksyon kana sambit ng eskwelahan, asin dini ang pigpapakonstruer sa 2 hektaryas na lote na pinagadonar ni Manoy Bibot Miranya Buna, kandidato sa pagkalkalde sa lindungkan na Timuan na Kamsur. Susog pa ki Dita, imposible na baon ang lugar na nasambit na. Mantang ini ang pinagdampingan o nagkaigwaning earth feeling kung kaya ini ang nasa elevated ng lugar na halos sa kapantay na kan tinampo apera pa kanigwa ining saliring flood control. Kung kaya sa mga nakalis na aldaw na naka-experience din na magusog na paguran ang partido, dahil man binahaan lugar na kung saan pinagpapakonstruer ang community college. Mientras tanto nangapunan pa si Konsala Estoy Dita sa mga nagpapaluwas si negatibong komentaryo dapit sa proyekto na halato na sa nang maman ang community college. Mantang mayong iban may ginabang digdiyo ang mga taga-Banuan kan Lagunoy, urog na ang mga kaobe na nadain na maakomodar na kan partido State University o PSU o yan parte kan mga payag ni Dihita. Sabi na rin, ongoing na ang construction. And ito po bigyasabi na itig tuglok sa lugar na pigbaba. Sa ngunyan po, bagaygwa naman yung flood control. Kaya nga ni, maski nagbaha nga ni, dahil man naglaw ang tubig. Di po, duman sa lugar na tutuglukan. Alagad, ang i-construct po dyan na community college, halang kawon man po ang floor kaya yan. Dahil man po iyan basta sana i-construct na ang sa ibaba. So, abuton kang tubig na kung sakaling magbaha. I-elevate man po, sabi rin. Kaya sa mga nagong komentaryo, halagong tanas na tabi na mahaman ang community college. Diba? Kaya po, ang mabinibisyaran kayan, gabos na mga
estudyante digdi sa Banwaan ng Lagunoy na daitabi na daina o akomodar sa PSU sa libre po baga ang PSU. Yun po, pareha siyang kang guwa. Opo. Ang guwa, kung taga ibang lugar, ang nag-eskwela dyan, Guwa Community College, may tuition po. Ang Lagunoy, sharing man. So, gabos na taga Lagunoy na estudyante na gusto man dyan mag-eskwela, libre. Asin, sabi nga ikang kansamuyang namamayon ni Libot Buna, papagibuhan niya pa yan ng dormitoryo. Bartilang kan mga naging kapayagan ni dating Konsalis Toy Dihita kan na Banwa na Lagunoy Camarines Sur. KR Partido. Kakampi mo. Sa iba pa na barata timuan na Lagunoy dagos-dagos naman ang napaglibot sa mga barangay tangani na magdaranin na biyaya sa mga residentes. Nilo Oriana sa detalyas kan barata. Padagos-dagos na naman ang Timuan Lagunoy sa panginot ni punong barangay Manoy Bibot Bona sa paglibot sa mga barangay kan sinabit ng Banwaan, iyan tanganin na magdaraliwat ng mga biyaya sa mga residentes tigdi. Ininaging pahayag man sa kakampimons kan sinabit ng punong barangay sa entrevista ka sa ubang pagkaaga. Susub sa pahayag kay ni Pon sa nang magtapos ang kasalibutan sa pagsabat ng Pasko sa bagong taon, dagos-dagos na naman ang saindang pagrekorida sa mga barangay tanganin na idaraliwat ang mga biyaya para sa saindang mga kahimanwa asin iyan sa tabang kang gobyerno provinsyal kang Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villafarte asin man ang mabalik na gobernador Congressman Elry Villafarte kabali subot sa mga naabutan nindakan sinambit ng mga biyaya iyon mga senior citizens PWD, solo parent mga badus na nanay asin iba pa kung sa ina kabali man sa mga saindang ipigkatao arukan mga bagas, gatas sa mga badus asin senior citizens bulong asin mga vitamina siring man wheelchair na siya mismo subot nga ni ang talagang nagdudu sa mga resipyente. Susugpa sa pahayag ni Manoy Bibot Bona, ang wheelchair kaya dakulang tabang asing ginhawa sa may mga kamatian urog na sa mga bedridden na dahin na nakakapagpaluwas-luwas kung kaya giraray makakahiling naman sinda nin liwanag asin sa indang kapalibutan asin makakaluwas-luwas na lain kaya dakulang kahinggianan man subot sa pamilya kulit dahin naman inda ini gagastusan pa sa pagbakal mantang may kamahalan naman sa mga presenteng panahon ang sarong wheelchair mientras tanto katakod pa man kani liwat pinasalamatan ni punong barangay Manoy Bibot Bona sinda Governor Luigi Villafarte asin man Congressman Elry Villafarte uli man kanda ingotahot na suportang sa indang ipig tatao sa indang mga kahimanwa. Dagdag na marita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana Marinada. KR Partido. Kakampi mo. Network News. Larong lalaki arestado sa kasong paglapas sa unjust vexation as amended by Republic Act 10951. That's parado sa detalyas kan barata. Arestado na sarong lalaki kan mga personalis kan sa PNP sa pamamagitan ni Pulis Captain Mark Espanya, acting Chief of Police sa Banagalaonan nin hapon kanero 20 2025 sa Zona 3 sa Barangay Kalan San Jose Camarines Sur. Inistabisa kan warrant of arrest nin huli sa kasong unjust vexation tulong bilang na pinag-amindarang kan Acta Republica 10951 na pinag-isukan Municipal Circuit Trial Court San Jose Camarines Sur, may pitsang Enero 16 sa 2025, asin igonin na piyansang re-recomendar ang korte in kantidad 2,000 pesos kada saro. Sa presente, ang suspitsado temporaryamente na nakalaya pagkatapos na ini magpiyansa. Ang San Jose PNP padagos na nangapudan sa mga namamanuan na dahil mag-alangan na ipaaram sa indang ipatura asin i-report ang mga taon na nagatago sa lay, tanganing mamantener ang katiwasayan asin katuninungan kana Banwaan. Para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado, kakampi mo. KR Partido. Kakampi mo. Network News. Sa ultimong barata, tulong plan barangays ka na Banwaan na Gowa Camarines Sur. Ang nakatalaan na bisitahon ka na Timuan na Gowa sa pamamayo ka nagbabalik na Alcalde Raquel Slim at siya na pagkapon ako na sa ina. Sa sinambit na aktibidad na partian pagatod din ayuda sa lambang household, mga kaibanan ka na Timuan na Gowa, iyon na bagong amigo ka na Partido Marco Imperial Gumabaw, kandidato sa pagka-kongresta kanikapat na distrito kan Camarines Sur. Si Rigman si Vice Alcalde Biong Panuelos,
na kandidato man sa pagkabukal kana sambit ng distrito. Susog Konsal Eli Carino ang mga barangay na bibisitaon kan sa indang grupo at siya na pagkapon iyo ang barangay San Pedro Aroro alaunanin pagkapon. Barangay Wakloy alas 12 na pagkapon mantang ang barangay Digdigon pigtalaan na bisitaon alas 3 ni na pagkapon kan na naunambitanan na grupo. Mientras tanto susog pa Konsal Eli Carino sa pagkaagang sa indaman na bibisitaon ang barangay Belen asin iba pa mga barangay sa kasentruhan kan Banwa Nagawa Camarines Sur. KR Partido Kakampi mo Network News. Yan na tabi kakamping June ang katribunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido ang nagatod sendukan mga barata. Ang sinupon lingkod Rene Orillosa Babalos. Good morning. Thank you, Rene. Halik dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:26. Sunod mga bareta halik sa BBS FM Naga City kay Balan Duman si Judel Cuba. BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakambing June na uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Naging matrayong po ang ginibong 9th Bicol Music Festival Kasubanggi bilang tribute kay dating Gobernador asinman Congressman Luis R. Villafuerte LRB. Big partisiparan kan 10 mga Bicol kompositor asinman mga parkanta. Dakul na mga nagruso sa LRB Function Hall sa Barangay Balatas para sa nadalanon kung sa ina ginibo ana nasambit ng okasyon. Nasambit ng kompetisyon at digdi pinagrumrahan na ganador iyosinda James Reboriano, second runner-up, may premium 75,000 pesos na cash plus trophy. Ang nag-first runner-up iyo si G. Canela Sarmiento na igwaman ng premium 100,000 pesos asinman na trophy. Nag-champion man sa nasambit ng kompetisyon, iyo mismo si Jeremy Buni na nakaresibi man ng 150,000 pesos na cash asin na trophy. Pinasalamatan man kan mga organizer, ang mga partisipanti, asin man mga kompositor, inibilang suporta sa pagpreserbar, asin man pagpapatalubo kan mga kansyon na Bicolnon. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pigsimbag na ni Mayor Jess Camara ang post na pinagpapalakop ni Kagawad Suna Marpil kan Banwan kan Libmanan Camarines Sur na subot igwanin utang na 350 milyones pesos ang lokal na gobyerno kan Banwan kan Libmanan Camarines Sur, sabi ni Alkalde. Apuera kanda kasimbagan niya, naghagad pa siya ng sertifikasyon sa opisina kanda Municipal Treasurer, tangani sa ng patunayan na mayo nin pagkakautang na 350 milyones pesos ang lokal na gobyerno kanda Banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa laog kanda sa iyang administrasyon. Maliwanag subuot na ang sahot ni Kagawad Marpil sarong fake news asin namumulitika sana ana nasambit ng Kagawad ninhulita paparaniw na anda eleksyon. Uyan parte kana mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan. Apuera po kan sa moyang kasimbaga na to social media na pigposta po ang certification gikan po sa tesoreria kan Banwaan ni Libmanan na formalmente pong nagsisimbag na pagpalakop, pagpasurog sa mga taga-Libmanan, paghagad po ni simpatiya na garo siya ang bayani, na siya ang nag-upunir. Yun na po ang kasimbaga na ang hapot ko po nga sa inda, lalong-lalo na po sa fake Facebook account na Boses kan Kaburas, este Boses po kan Libmanan. Ngayon po ang nagpapaluwas kayan, nasimbago ninda. Ang hapot lang po dyan, may loan ba talagang 350 million ang Libmanan o mayo? Tayo po ang pagpapalakop nindang isyo na subuot makahirak ang mga taga-Libmanan, iyo po ang mabayad kan 350 million na utang kambanwaan na sa man sana
ang katuyuhan kabinggi, lukuhon ang mga tagalibmanan patubodon na igwa pong utang ang banwaan sa panahon ni Mayor Jess Camara. Nanig maanggot po sa kuya. Tinatakupan po ninda, dahil ninda maako ang mga accomplishment kang banwaan ng libmanan. Sa laog sa na po kang 2 taon. Kaya ang sabi ko nga sa inda, dapat kan ako po nagkandidatong... Partihan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan banwaan kan libmanan Camarines Sur. Dagdag pa ni Mayor Jess Camara nangunyan iba naman subuot ang paliwanag ni Kagawad Marfil na igwada ang uutangon na naman ang libmanan sa pagikan sarong ordinansa na inaprobaran kan konseyo. Dagdag pa ni Camara na kuna nakakaintindi anasambit ng konsyal ang gabus na mga ordinansa na pinagpapasarkan Sangguniang Bayan ini ang minaagi pa manda sa Sangguniang Panlalawigan para i-review saro pa ang alkalde igwanin na opinyon o opsyon base sa mga provisiones kan ley base mada sa itinausa sa iyang duties and responsibilities. Dawa nag-approve na ang Sangguniang Bayan ang alkalde paman giraray iyo ang maimplementar tanganing adalan kun ang sarong resolusyon o ordinansa makakamaray sa banwaan asin kun dai ini sa iya man ipinapabalik sa Sangguniang Bayan kan banwaan kan libmanan Camarines Sur. Uya ang parte kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara. Na igwada ang ipinasar na ordinansa ang banwaan ng libmanan na igwada ang uutangon. Araw po nindo, kung nakakaintindi ng kalaban ko pong ini, ta nagkukuagay din ng kursong political science, ang mga Sangguniang Bayan legislative action that is subject for review pa po sa Sangguniang Panlalawigan. And ang mayor po may option base sa provisiones ka na lay na itinatao sa kuya po sa duties, function, and responsibilities. Dawa nag-approve na po ang Sangguniang Bayan. Ako pa man ang implementer kayan. Ako po ang local chief executive. Atid-atid ko po yan kung ikararahayan. Otherwise, kung dahil po, binabalik ko po yan sa Sangguniang Bayan. Dahil nangangahulugan po na nagpasar ang Sangguniang Bayan ng mga resolusyon which is temporary in nature na i-implementar po kan municipal mayor. Kung dahil ko po aram kung ining sakuyang ining kalaban, nakaka-intindi, o ginigibo niya pong pasala-sala para po itago lang ang kahambugan, kaputikan, fake news na pinapaluwas po ninda para rautan ang Timuan Kamsor. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan banwaan kan libmanan Camarines Sur. Dagdag pa ba ni Camara na ang sarong konsyal pwede man na magkontra sa laog kan Sangguniang Bayan alaga dai manini kayang pugulon ulit kun may nagmosyon may nagsigunda asin na may nag-object magkakaigwanin na burutuan ang mayoriya iyo ang masusunod. Hanap ngunya ni Mayor Jess Camara kay Konsyal Sun Marfil kung totoong nagkontra ini igwa lamang subot ining piga file nin TRO sa korte na piga papapundo ang sarong kwasay judicial body araw kan Sangguniang Bayan sigun ki Camara mayo kaning ginibo si Marfil asin na puro sa nasubot dakdak daldal nagaroda bagong sugok na manok. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Iba pa nga detalyes ngunyan kan mga barata sa lado lokal. Nagkapirang mga rabies incidents sa laog kan Naga kan nagtalikod na 2024 minamawot da na dain na mautrong niya na taon. Boyet Paderes sa detalye. Nagkaiguaning nakakapirang rabies incident sa Naga City kan taon 2024. Sigun sa Latos kan City Veterinary Office na kung dain na agapan ang mamumugtak sa peligro ang buhay kan mga biktima na habo ng mangyari niya na taon 2025. Kaya nagpo ng magkaiguaning dog and cat rabies vaccination sa mga barangay sa syudad. Kanakaaring alaw, igwang vaccination ang nangyari sa mga pets animal sa barangay Concepcion Grande na sa bilog na maghapon nakapagbakuna ng labi sa 200 na mga ilo asitikos sa laog ng maghapon. Sigun kay Jocelyn Yangar, target nilang mabakunahan ang nasa 1,000 pa. Sinabi ka na delikado ang rabies, pilo man o hali sa ikos na pwedeng ikagadan kal biktima kung dahil tulos maagapan asin matawan ng atensyon medikal kung kay tulos ining madara sa hospital. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Iba pang detalyes kan mga pareta pagporbar na pagdukot sa duwang estudyante sa Julian Militon Elementary School pinaimutikan kan PNP sa Laog Canaga. Bus-o kay Isminda sa detalye. Suka. Signal mo, Mayo. Uka. Suka. Alikantan linya magali kay Bus-o kay Isminda. Bus-uka. Ay iba pang detalyes kan mga pareta sa lado lokal. 500 katao nagapartisipar sa ginibong first PNR Railways Safety Summit kasudma Enero 21. Daryl Banyas sa detalye. Naabot sa 500 katao ang nagpartisipar sa ginibong first Railway Safety Summit na ginibo kasudma digdi sa siyudad ni Naga. Sa pahayag ni Attorney Celestin Lauta, ang Assistant General Manager kan PNR, at sinihuman ang chairperson kan sinambitang aktibidad, sinabi kayo na poon kan taon 2024, nagpuon na ang inisyal na kampanya para sa railway safety at sinang aktibidad kasuod na may kukonsidera na yung pinakadakulang pagtiripon na ginibukan PNR kay bahan ng mga lokal na gobyerno, mga eskwelahan at man na ilain ahensya di gobyerno. Sa sinambit ng numero kan mga nag-atindir, igwantig turulong representante para sa aktibidad gikan sa mga barangay na pig-aagihan na rota kan sa indang tren digdi sa Bicol. Sinabi pa ni Lauta na ang kamautan ng aktibidad iyon na maiheras ng mga nag-atindir sa indang komunidad and safety measures o campaign kan PNR. Mintas tanto mas sa pinakusubsubot ang ginigibong safety measures kan Philippine National Railways digdi sa Bilog na Bicol Region. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Alikantan linya ni Bus-o ka pagporbar na pagdukot sa duwang estudyante kan Julian Militon Elementary School pinapaimutikan kan PNP Naga. Bus-o ka Isminda. Pinaluwas na kan Naga City PNP ang ginibong investigasyon sa halinang nagkakalat na mga bareta na pagporbar na pagdukot sa sinasabing duwang estudyante sa Julian B. Militon Elementary School sa ginibong pagsiyasat Canaga City PNP sa mga CCTV camera asin sa mga sinasabing direksyon na pinagdalaganan kan van na igwaman ng mga pribadong CCTV camera na pagkulayan kan PNP sa ginigibong investigasyon na kung saan nagluluwas na mayo subot ni nakatutuhanan sa ginibong nindang investigasyon na pagporwar pagdukot sa duwang estudyante sa nasambitan ng eskwelahan na kung saan sa ginibong investigasyon nagluluwas na may subot ni nakuha sa CCTV camera na nakatutok mismo sa mismong eskwelahan iguanin CCTV camera asin nagkakapirang pribadong CCTV camera na nakuaman na footage sa siring na aldaw oras asin na direksyon na pinagsasabing pinagdulagan kan sisikan na ban na pinagsasabing nagporma na magdukot sa duwang estudyante sa nasambitan ng eskwelahan. Alagad na nga po dan paman giraray ang PNP na maging vigilante sa araw kaining mga sitwasyon asin na day magduwa-duwa na magranisay paturakan PNP. Mientras tanto sa mismong visibility sa bisinidad asin mismo kanasambitan ng eskwelahan pinag-imbestigaran na nasambitan ng insidente alagad sa sumada kang ginibong investigasyon mayong katotohanan ang nasambitan ng report na pinag-imbestigaran mismo kan PNP Naga. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping yun ang mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Idinagdag ni Dison na ang election gamban sa nung importanteng paagi tanganing mas mapahiwas ang kampanya kang gobyerno na mapahatan o mabagat ang mga election-related incident asin maprotehiran ang demokratikong proseso kan eleksyon. Ang
PNP sa Bicol nakapagkonstruksyon na ning abuton sa 1,668 checkpoints sa malabawang probinsya sa perperong simana kan election ganban. Ang ganban nagpun kang Enero 12 asin mapanagos sa gud sa Hunyo 11 ngunyan na taon. Kakampi Network News. Itinutulad ba ni Congressman Elry Villaferte kan 2nd District kan Camarines Sur na mas istiktuan ang implementasyon ka mga lay para man sa seguridad sa tinampo, partikularmente ang pagpato ng kastigo sa mga nagmamaneho na burat o nasa impluensya ng droga. Inagad ni Congressman Elry sa Kongreso ang tulos na pag-aborbar sa propestong lay na mataon ng poder sa Land Transportation Office na mag-deputize ng mas dakol na traffic enforcers para darakupon ang mga burat na driver. Sigun pa kay Congressman Elry, importanteng mailusot ang House Bill number 7968 na may katuyang bago na ang Republic Act number 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Katuyan kaning pakusugon ang enforcement kan lay sa paagiwan ka magpahiwas kan manpower asin paggarantiya ning regular na roadside operations laban sa traffic violation o violators. Sinabit pa man kan kongresista ang dato sa Department of Health kung saan 703 na aksidente sa tinampo ang nairistro pun kan Disyembre 22 taon 2024 sundong Enero 6 taon 2025. Dagdag pa rin, itinutulad pa man ang propesto na ibali ang road safety as in driver's education sa K-12 curriculum kan Department of Education. Tanganing maitanong sa isip ka mga jóvenes ang pagkanood dapit sa mendatang epekto kang drunk driving. Ultimong bareta niya tungkol niyan sa lado lokal. Sunod-sunod ang kapangganahan ka mga Bicolano sa Lotto kang PCSO. Kasugma kinubra na kasunong Bicolanong senior citizens ang kabanga kang ginanang 25 billion pesos na jackpot prize kan Lotto 642 na binula kan PCSO kanit na Desyembre 31 taon 2024. Matandaan sa roong Bicolana sa duwang guminana ning 25 million 351,000 pesos na jackpot prize kan Lotto 642. Kan matumbok ang winning numbers na 27, 26, 09, 41, 19, 20. Kabangan niya ang isang lucky winner na nagbakal ng ticket sa Lucena City. Sigun sa PCSO, sarong dekada ng tinatayaan kan lucky winner ang birth date kan pamilya gani. Plano man niyang gamiton ang ginana sa negosyo. Mientras tanto, dahil parang nahaloy, piga buyagyag na sarong Tagabao, Camarines Sur ang guminana pa sana nin 10.3 million pesos na jackpot prize para giraray sa 642 Lotto. Kan matumbukan ni ang numerong 9, 13, 40, 42, 14, 33 na may jackpot prize na 10,387,000 pesos. Dahil pa man kinukubra kan na sinambitan Tagabao ang sayang ginanang premyo sa PCSO. Sisinaw niyo? Kakampi Network News. Bako daw ng sinikay. Tas sinikay nasa Manila ngunyan. Baka nagkukubra na. Baleta sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Pag-anunsya ni US President Donald Trump ang plano niyang pagtanggal sa lampas ng ribong appointees ni dating President Joe Biden. Kabalo subot sa tatanggalon sinda celebrity chef Jose Andres asin dating top general Mark Milley. Sabi ni Trump, ang mga tatanggalon na presidential appointees na nakalinyada sa katayuhan na naghibon tol-tol giraray ang Amerika. Kasugma sa inaugural ni Trump, sayang pig-anunsyar ang pagkaras kan Estados Unidos sa World Health Organization WHO. Kakampi Network News. Iyan ang mga balita sa lunang tabiyanan sa Kakampi Network News ngayon pong Biyerkules, 22 kang bulan ng Enero taon 2025. Mga balitang naantabayanan live sa mga Kakamping Radyo sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido Asinban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabayanan kami sa FB Live. Ali po digdi sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaibanan ko si Ken Palma sa lado teknikal. Ako si Jun Bernas. Babalos ka sa pagantabay. Sagkun sa masunod niya itong pagatuding amay na mga bareta. Mga baretang on-air, online, digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News.